Ano ang sintomas ng depression sa kabataan? Ito talaga problem natin ngayon sa kabataan, pandemic, mental illness. Tingnan mo, ngayong pandemic, Doc Lisa, ang daming may anxiety, tumaas. Sa kababaihan, kabataan, 36%, 19% sa lalaki. Depression, 31%. Kababaihan, 18%. Hindi makatulog, withdrawal from family, yan, no? Kaya problema ng mga kabataan, problema din ng magulang. Maraming klaseng mental problem, okay? Meron tinatawag na dysthymia. Ito, yung medyo malungkot ka lang. Parang ganito, pag December malungkot. Medyo malungkot ka lang. Pag natodo-todo to, tumuloy yan, major depression ang mas maraming factors itong major depression. Tapos meron naman adjustment disorder lang. Baka na-adjust sa pandemic, nahihirapan. At merong bipolar. Bipolar, minsan sobrang manic na hindi talaga happy Sobrang gigil na kung ano, bibili ng 10 baro, magiging hyper, salita ng salita. Tapos mamaya depressed naman, pabalik-balik siya. Ano ang cause ng depression? Okay? Sa mga kabataan, talagang may problema sa utak. Bumababa yung serotonin level Merong chemical imbalance. So talagang sakit siya. Meron din na mamana. Pag ang magulang mo may nervyos, may depression, si nanay mabilis mataranta, nagpapanik na mamana ng anak. Sobrang stress, hindi na makaya, nadidepress sa pandemic. Droga, kape, sigarilyo, iwas. Kulang sa nutrition, baka kulang sa vitamin B, kulang sa vitamins, pwede rin ma-depress. May physical problem, may sakit. Siyempre may sakit ka, masama na loob mo. Bakit ka may sakit, naghihirap ka, madidepress. May traumatic, may masama nangyari sa pamilya o sa buhay mo. O pwede rin hormonal problem. So ito yung possible causes o halo-halo. Ano ang sintomas ng depression sa kababayan? 6 lang to, pero actually 10 yan. Okay? Bilangin nyo sa mga kabataan, ilan sa 10 meron kayo. Number 1, unusual irritability. Irritable ka ba ngayon kumpara dati? 1 point. Pangalawa, angry outburst. Na mapapasigaw na lang bigla, mabilis manigaw. Number 2, symptom. 2 points na. Number 3, walang energy, parang tinatamad, fatigue, pati pagkain, minsan walang gana, minsan dinadaan sa sobrang kain. So, nagbabago yung energy, pati pagkain. Number 4, masakit ang tiyan. Yung mga batang stress, lagi masakit ang tiyan. O, pag na-stress tiyan, nagkaka-acid. Number 5, wala nang interest sa regular activity niya. Yung dating ginagawa niya, maglalabas kasama barkada, o yung mga hobby niya, wala nang hilig. Number 6, hindi na nakikipaghalubilo sa friends and family. Nagtatago na lang. Hindi po maganda yon. Number 7, bumababa na ang grado sa school. Wala nang gana mag-aral. Number 8, ito ang sign, puro negatibo na lang ang salita sa sarili. Wala akong silbi, wala akong pag-asa, walang kwenta ang buhay ko, lagi akong malas, lagi akong lugi, gano'n. Nega. Number 9, nagsasalita na baka about death and dying, baka mamatay na, useless na ang buhay, mabuti mawala na lang sa mundo. Very bad sign yun. Number 9, high risk for suicide. And number 10, hindi makatulog. Okay, 10 to. Sulat nyo po ilan ang meron kayo. Ito yung 6 na pinakita ko kasama to. Withdrawal from family, iniiyak, wala nang gana kumain, at iba. Meron ding checklist. Okay, minsan pag tinatanong mo, pwedeng checklist para mas madali. Lagi ka bang sad and anxious? You feel empty sa buhay? Depressed yan. Lost interest in activities you used to enjoy. Dati gusto mo mag-sports, ayaw na. Mabilis, irritable, frustrated, at galit.
Withdraw na from family and friends. Yan, delikado na to. Bagsak na, bumababa na ang grado. Nagbago yung kain o tulog. Malamang sobra kain o kulang sa tulog, sobra tulog. Fatigue and memory loss, parang nagugulo na isipan. Ito, harming yourself. Masama po yan. So, ang gagawin nyo bilang kabataan, pipilitin nyo kumausap sa isang trusted adult, sa teacher, sa guidance counselor, pero mahirap eh. Kailangan talaga psychologist, psychiatrist, mahirap din kumausap sa parents. Pwede magtanong sa doktor, pero yung mga depressed, ayaw talaga kumausap. Kumausap sa family and friends. Ito, stay active and exercise. Pilitin matulog ng regular at kumain ng mas healthy. Ito naman problema ng mga magulang. Kaming mga magulang, hindi niya matansya kung depressed ba yung bata o hindi. Isip niya, baka moody lang eh. Yan ang complaint ng parents. Baka moody lang siya. Magaling din magtago yung mga bata. Hindi kami nag-uusap nung anak ko. Wala kami time mag-usap. Hindi ko alam ano signs ng depression. Yan ang problema ng magulang. Kaya nga may video tayo. So, sa mga bata, ito nga, get some exercise, kumain ng masustansya, matulog ng sapat, iwas sa droga at alak, sa vaping, at ilabas mo yung energy mo sa healthy way, exercise, painting. Una muna tayo sa parents. Pag kayo ay magulang, nanonood kayo ng video natin, magtanong ka sa anak mo. Kailangan mag-usisa. 'Di ba? Slowly. Pangalawa, dapat makinig ang parents. Be ready to listen. Number 3, kumuha ka ng suporta sa psychologist, sa kaibigan. Number 4, bigyan mo ng luwag. Huwag mo sakalin yung bata. Sabihin, bigyan mo ng allowance, hayaan mo umabsent, o yung sa trabaho niya, bigyan mo ng allowance. Huwag sermon ng sermon agad. 5, mag-change sa family. Ibig sabihin, mag-adjust kayo. Kung ano yung ikasasaya nung isa, i-adjust nyo yung schedule nyo. And number 6, maghanap ng supportive relationship na makakasupport doon sa batang depressed. Ang bawal mag-criticize, mang-insulto, bawal i-judge, sabihin mali yan, insultuin pa yan. Bawal din yung parents na sabihin, galit ka ata sa akin eh. Wag mo i-personal. Hindi naman galit yung bata sa iyo eh. Hindi siya galit sa iyo, depressed lang talaga siya. Ano magagawa natin? Ito, may mga healthy foods para sa depression. Tingnan nyo na lang. 'Di ba? May tulong din to, green tea, banana. Pero meron ako 10 tips para sa depressed. Okay, dumaan ako sa major depression. Number 1, try mo tumulong sa mas mahirap sa iyo. Yun talaga. Pag nakita mo merong mas mahirap sa'yo, may mas kawawa, may mas pulubi, mawawala depression mo. Number 2, alagaan mo sarili mo. Pamper yourself. Magbasa ka ng libro, mag-relax ka. Diba? Alagaan mo sarili mo. Number 3, mag-ingat sa social media. Na kung ano-ano pinopost mo, wag mo expose ang sarili mo. Baka masama ang epekto sa'yo. Marami nagsusuicide pag nasa cyberbully sa social media. Kaya wag mo expose sarili mo pag hindi mo kailangan gawin. Lalo na kung depressed ka na. Number 4, focus ka sa isang bagay na kailangan mong gawin. Pwede ka may isang advocacy, meron kang gustong gawin, meron kang community organization, maging busy ka sa isang bagay. Sumali ka sa isang contest para malibang ka. Number 5, todo exercise, todo maging healthy. Pilitin mo maging ganyan. Number 6, kailangan magtiwala sa Diyos. Sali sa religious groups. Number 7, up and down talaga yung emotion natin eh. Kailangan mo talaga magtiis. Number 8, psychologist o psychiatrist kung may pera tayo. Number 9, pwede sa pastor, sa friends, sa relatives na positibong outlook. And number 10, ito, itataas yung adversity quotient, turo to ni Carl Balita. Kailangan matuto tayo magtiis. Huwag mag-give up kahit depressed. Kahit gaano kababa, tataas pa rin yan. Salamat.